Okay, magandang araw po sa inyong lahat at magandang buhay. Yan. So, pagigising ko lang. Medyo alas 6 pa lang naman. Buwan ng Agosto na po ngayon. Tapos, Friday. Grabe yung talong. Patatabaan ko ngayon to. Buhat nung sinabugan ko to, halos 3 linggo na. Yun lang huli kong pataba, kaya dahil nag-uulan, tapos yun nga na nung binudburan ko ito ng pataba, diretso na yung ulan nun, parang hindi rin tumalab. So ang nangyari, ang nilagay ko dito puro triple 14 at saka winner. Ang nangyari, lumapad lang yung dahon gawa ng kaulan nga, puro nitrogen ng sinipsip. Kaya buti na pagtsagaan nilang bawasan ng dahon, bawasan. Tingnan niyo po ngayon, kaganda ngayon. Ang daming dahon na tinanggal nila, tapos tinatanggal ko na rin yung ibang nalalantang usbong. Sa ngayon wala nang bagong nalalanta, mga dati na yan. Tapos ayun yung sa puno niya sa may sa baba nagsusuwi na, kaya malinis na yan yung puno. Papatabaan pala namin ngayon yan, kaming dalawa lang ni Joey. So gagamitan ko ng power spray, kasi hindi naman natin pwedeng ibudbud yan at tara tumalab kagad, i-dredging muna natin, tapos sa susunod yun magbubudbud na tayo. Ang gagawin ko, bubutasan natin yung plastic pagka nagbudbud tayo, doon natin lalagay yan, yan sa pagitan ng dalawang puno na yan, sa gitna yan tayo magtutusok, tapos ibubudbud natin yung patabaron. Pero sa ngayon ang gagawin namin, dilig muna para tumalab. Ang gagamitin natin ngayon, calcium at saka winner. Marami ng sanga, so kailangan natin para sa bunga at saka pang sa katawan, calcium. At yun ganda. So sana magtuloy-tuloy para lumilipas yung ampalaya natin, may bago tayong na-harvest. Ito hindi pa nagpaparamdam to yung talong natin ang bumubuhat pa lang ngayon nung nakakarang harvest yung ampalaya at saka yung sili. Ito nga po yung sili natin ang ganda. Ayan sa totoo lang mga katongs, ang suspect ko dito kaya nalanta yung bakterya, hindi sa tubig, hindi na tubig. Kasi ayan po mga katongs, tignan nyo, ito yung mababang area. Siguro isa na rin sa tubig, kaya yung tubig kaya kumalat yung bakterya, ganun. Pero sasabihin natin na nababad sa tubig, hindi naman. Tingnan nyo, mababang area din po ito, pero hindi namatay itong gawin ito. Kung mapapansin nyo po, laktaw-laktaw yung mga nalalanta, may buhay na pailan-ilan. So ito lang naman yung grabe, itong isa, dalawa, tatlo. Itong 5 tudling na ito, siguro tigkakalahati patay dyan. Pero yung gabi doon, madalang lang. Ang suspect ko dito bakterya, yung diba nung una pa lang sabi ko may ilan-ilan nalalanta, napasukan nagkaroon ng bakterya yung kaya ang ginawa ko, ayan, shoutout din kay sir. Di ba nung nag-i-spray ako dun sa tinamnan namin ng tinatamnan ng sili, sa tinamnan ng sili,
may ini-spray ako. Sabi ko wala nyo kung ano ini-spray ko. Para yan, tama si sir, gumagamit tayo ng chlorine at saka asin. Pero yung in-spray ko doon, kung wala pang halaman, Sunrox, kasi matapang yung Sunrox eh. Talagang papatayin yung bakterya nun, kahit anong bakterya. So yung 500 ml na Sunrox, dalawang karga ko sa 25 liters na sprayer. Dito naman yung tungkol naman doon sa chlorine at saka sa asin, gumagamit ako doon sa ampalaya, dito sa sile. Nakontrol ko na nung una pa lang, nagkaroon ng may ilan na napapansin na lalanta. Ini-sprayan ko na ito yung ilalim, yung puno ng chlorine na may asin. So hindi ko pinapakita sa vlog yun. Yun ang pinakamalupit na sekreto natin. Kaya nung napapansin nyo, nung ilan harvest na, nawala na yung mga namamatay na lalanta, hindi na nadagdagan. So yun nga, gawa nung nag-ulan, nababad sa tubig, kumalat yung bakterya na kumbaga lumaganap. Ngayon halos 3 linggong nag-uulan nun, hindi natin ma-sprayan. So kailan ba? Nung isang araw ko pa na-sprayan to. Kasabay din nung nag-spray ako ng Sunrox sa bila. Ini-sprayan ko to ng chlorine at saka ng asin. Tapos yung ampalaya, yun, ini-sprayan ko rin yun, madalang lang. So totoo, doon ko natutunan to sa gawing part ng Bisaya, kasi yun ang ginagamit nilang pang soil conditioner o pang ano sa lupa bago taniman or may problemang kamuha ng ganito. So yun ang ginagamit nila, talaga epektibo. Tapos sa ampalaya, maganda rin yun sa nagbibitak, para hindi magbitak yung ampalaya, kasi yung asin pinapalit sa ano yan eh, kumbaga maano sa boron yung asin. So sa calcium boron, nga yung calcium at boron, meron yan yung asin. Tapos yung chlorine, pinapatay naman yung bakterya nun, o yung nagiging yung bakterya sa ilalim sa lupa. Ayan, ang daming bunga ng ano natin, ng sile. Kaya lang hindi na siya good kasi kulang na siya sa pataba. So papatabaan nga po namin din ito, yung talong at saka yung sile. Gagamitin natin yung power sprayer para mabilis tayo, kasi dalawa lang kami ni Joey ngayon. Mamayang hapon pa siguro, tanghali pa babalik sila Bato at sila Kuya. Pagka nakabalik, papaharvest tayo ng sile. Tapos bukas umaga yung palaya. Pero titignan natin kung pwede pa bukas yung palaya. Kung hindi, mamayang dumidilim. Diba? Nabuking tuloy yung sikreto natin. Kung natatandaan nyo po, ito yung isang patunay nung gumamit ako ng Sunrox. Kung natatandaan nyo po, unang tanim namin dito kamatis, dito sa bungad sa taas. Hindi ba yung kamatis nasira ng punggos lahat, pati katawan, dahon, pinunggos yun. Bali buwan ng September nung nakaraang taon, binunot na po namin yung puno ng kamatis. Tapos inalis namin, sinunog dito, and then pagkabunot nun, yung nag-spray na ako ng Sunrox. Yan. After nun, tinamnan natin ang sili. Yung sili na tinanim natin dito, doon tayo tumama rin ng 3-5 isang bundle. Buwan ng November, December. Kasi October 5 tinanim yung sili. November humarvest na hanggang December.
na-tiyempuhan din natin yung kamahalan nun. Kung nakakita nyo po sa vlog natin yung sili ko dito, na maganda po yun. Walang namatay, walang naging nalanta ng bakterya, wala. Kasi walang naging punggos yung dahon nun. Pero kung sasabihin ng iba, ba't tataniman mo yan, maraming bakterya na yan kasi pinunggos yung kamatis. So yun po ang ginawa ko. Inisprayan ko ng Sunrox. Binlag ko din po yun, yung pagka-spray ko ng Sunrox dito. Kaya maganda yung Sunrox talaga. Kasi pagka ganyan umulan, nasa ibabaw yung bakterya niyan. Kaya pagkabasa yung lupa, so pagka in-spray mo ng Sunrox, patay talaga. Ito po yun, Yan. Ayan, yung 500 ml nito, yung 500 ml nito, dalawang karga ko lang yan sa 25 liters na power sprayer. Tapos ito yung chlorine or yung Clorox. Ayan po. Ayan. Ayan. Yung isang kutsara na ito, bali 3 kutsara sa 25 liters na power sprayer. So yun ang ginagawa ko. Tapos hinahaluan natin ng asin yan na siguro 1/4. Pagka sa walang tanim, pero pagka may tanim, konti-konti lang. Okay naman yung sili natin, Ayan, wala, madalang lang siguro magiging kuwan natin yan, yung kasi nilagyan natin ng buradan, so walang makakalapit yan sa puno. Ayan. Ganito dapat ang naging kuwan natin sa ampalaya, tudling. Malapad siya na may kanal sa gitna. Yung kanal niya malalim para sa ganun maaagad niya yung tubig. So ganun pala dapat sa tag-ulan. Pinorma natin kasi pantag-araw, mababa. Ngayon alam na natin. So ito, kung tatrabahuin natin talaga to, siguro pag na lang, pag malalaki na yung sili, minsan pang araro. Tapos pwede natin sapian ng ng plastic para hindi na tayo umano sa pagdadamo. Ngayon kunwari yung plastic 3 feet, hatiin natin yun sa 1.5. Kabiyak ngayon ipitin na lang natin sa gitna, kahit na magkaroon lang siya ng awang na ganito sa gitna, sa tapat ng puno. At least cover na yung malapit sa puno kabilaan. So ganun ang gagawin natin para makamenos din tayo sa pagdadamo. Ito kasi mga ilan araw, gagambulan lang to, patabaan. Pagka lumaki, ganyan, pwede na natin pataklob yung lupa uli. So yayariin nila to ngayon. Iniwan niya yung kalabaw rito, Diyan sa may madamo. Ganda na ng bulaklak ng talong, sana magtuloy-tuloy. Ayan na, sumigat na ang pag-asa. May mga bunga pa naman din yan, kaya madalang. So tapos ito yung tinanim natin huli, kapal ng bulaklak. Ito wala pang patabayan, bes.
ang laki na nito, taas na. Kaso talagang nadali lang tayo ng ulan. Ay, pinag-iisipan ko nga mga katongs eh. Pwede ko itong taniman ng ano, ng sigarilyas. Isang puno, isang poste, yung bukawi. Doon natin tatanim. Diba? Hindi lang siguro masisilong yung sili natin. Marami pa naman tayo yung binhi dyan. Bababad lang natin yung patutubuin. Boo! Tinaguan ka ata ng kambing ah. Hanap si Apo ng kambing kagabi, kahapon eh. Nasa bubong eh. Abe. Yun mga katongs, papataba na tayo. So ito gamit natin calcium saka winner. Ito. Lilisawin natin dito yan sa drum. Siya naman higupin ang power sprayer para tutok sa puno. Sige, sali mo na. Basta pagka nasa dulo na ako, puntahan mo ka na. Bago mo puntahan, haluin mo ito na para mahaloy ka taba. Ito. Calcium. Para mabilis mabilis tumalab. Mainam yung nilulusaw muna natin. Idilig. So sa susunod na lang natin bubudburan. Tapos sa bunga lang naman yan, tsaka may konting nitrogen sa yung calcium, pero mas maganda yung calcium sa sanga, sa bunga rin yun. Then yung winner sa bulaklak at sa bunga. Kaya naman ito bumababa kagad yung ano, yung pataba niya sa lupa. Tapos siyempre binabasa ko din yung baba ng plastic dahil nandiyan na rin yung ugat niyan eh. Mabilis to mga katongs kaysa didilig yung mano-mano.
Okay, kain muna tayo. Luluto lang tayo ng tortang talong. Almusal. Oversize na nga po, ano? Kailangan pitasin mamaya. No? Meron pang mas malaki dyan. Ha? Laglag. Isa ka po pa nalaglag yan. Nalaglag. Ano na, hindi ka may kumukuha? Wala. Ha? Sa gitna? Nakita niya po, nakalaglag daw. Dulo na doon. Ha? Yung dulo doon. Laman ba? Mamaya, pitasin na natin. Ito kapit pa ito. May dulo natin. Kaya na bagyong? Ganito kanina madaling araw pa natin yun. Hindi po ko ano magnanakaw sa gitna. Sa unahan doon. Hindi ko kuha sa gitna ba na. Ay, sabi mo, ang dami ka lang. Doon lang sa dulo, marami eh. Oo, sa dulo. At kung may gumawa, makikita mo niya mo, daldal. Ilang daanan. Sa may daanan na lang. Pumunta na ako sa dulo, sunod ng dulo po doon. Kaya po yung dalawa doon. Lagi. Ando ba ba? Oo. Ako mamaya. Saan ko mamaya, maluto. Dali Tortalong. Kabo-kabo nagpahangin ako, hindi ba mabutan? anong nakita dito? Ha? Nakita kitang nagpa-hagin. Nagpausap. Umiiyak. Parang umiiyak. Wala. Yung picture po, baka malagyan ng toyo. Ito. Oh. Sabi, dalawa. Oh, kaya nga pinadagdagan ko. Yo. Kaya ano? Ito ang ubos sa parisan yan eh. Yung iba, ginagawang kanin eh. Yeah, kunin mo na yan ako. Tayo kain. Oh, bawang. Nilagyan mo at ang suka yan.